Kung andito pa yung anak ko talagang lagi kong hinahag yan pag makarating dito, anak. Gusto ko iparating sa anak ko na alam ko mabait ka. Jin, I love you. Naghahanda ang pamilya Arumin sa kanilang pamamahay sa barangay New Clarin, Bansalan, Davao del Sur. Ngunit hindi isang kasiyahan ang kanilang pinaghahandaan. Darating na kasi ang bangkay ni Evangeline Arumin, ang physical education teacher na nadamay sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University, Marawi City Campus noong linggo habang idinadaos ang isang misa. Ngayon tumawag pala yung kapatid ko na hinahanap ako. Nung tumawag siya, sinagot ko, parang umiiyak. Sabi niya, Manong, si Jinjin ganito, parang siya ang natamaan. Nakausap ng brigada si Tatay Quintin Arumin, ama ni Evangeline. 31 taong nagtrabaho sa MSU Marawi at mangiyak-ngiyak nitong ibinahagi ang mga magagandang katangian ng anak. Ang naramdaman ko talaga, brother, is napakasakit ang pakiramdam ko. Hindi ko matanggap na namatay yung anak ko. Na ganun. Hanggat malaman ko lang na di-condolence ako, doon ko na confirm na patay na pala yung anak ko. Si Evangeline is talagang masipag, mabait na bata. Smiling ngayon sa kanyang mga kahit sino Naging kwan pa yan siya, naging athlete pa siya, siyang varsity player, although maliit. Halos hindi umano sila makapaniwala sa natanggap nilang balita. Pinipigilan man ni Tatay Quintin ang kanyang pagluha ay hindi naman niya maikubli ang kanyang kalungkutan ng matanong ng team. Ano ang mensahe niya kay Evangeline kung makikinig man ito? Gusto ko iparating sa anak ko na sana kung andito pa yung anak ko talagang lagi kong hinahag yan pag makarating dito, anak. Sabi, sana dalhin ka sa langit, isama mo si Lord. Alam ko mabait ka. Jin, I love you. Hustisya ang pananawagan ni Tatay Quintin para sa kanyang anak at sa mga kasamahan nitong nadamay din sa malagim na pangyayari. Sa mga gumawa sana makonsensyahan din sila sa kanilang mga ginawa kasi talagang napaka-dumal yung kanilang ginawa sa mga tao na yan na iniswente. Dapat sana hindi ganon ang kanilang ginawa. Araw pa naman ng simba. Although dati na namang ginagawa namin yun every Sunday kasi ang gymnasium ng Dimapuro Gymnasium ay isang maluwang, tapos doon lahat ng mga Katolik na nagdarasal during Sunday.